kababayan nating nasa Japan at buongiorno naman para sa mga nasa Italia at good morning sa lahat ng mga kapatid at kamisis natin saan mang panig ng mundo at dito sa studio. Yan. Ito ang Face to Face with Ate Coring. Handa ba kayo sa ating kwentuhan, chismisan at kulitan? For today's kwentuhan, shoutout sa mga mister na lasenggo na ayaw paawat sa toma. May pag-asa pa bang magbago? Sa Moraita Avenue, dadalhin namin kayo sa murang bilihan ng plasticware na gamit pambahay. Abangan! At sa ihain na yan, pagsasaluhan natin ang budget ulam na ampalaya con carne. All these and more sa Face to Face with Ate Coring. Hindi lang ang mga taga Noveleta, Cavite ang kayang mag-do-it-yourself flood control. Sa kanilang barangay, may DIY entry din kung paano siya maglimas ng baha. Ang marites ng barangay, Laila Chicadora. Walang nakakaligtas sa akin. Good morning, Ate Coring. Mapachismis o baha, wala talagang nakakaligtas. Wala talaga nakakaligtas kahit na baha-baha na Ay, at kahit ulan na- ng ulan. Oo, kahit na sinisigawan ko. Ganon. Tapos umuulan. Ay, si Laila, bahay pala ni Laila to. Ganon. Grabe, rain or shine, ang career girl. O ano naman ang chismis natin ngayong araw? Ito na nga, guess mo, Besh. Meron palang isang co-host na nagpapatingin na ngayon sa isang eksperto dahil naapektuhan ang kanyang mental health. Oh, Kasi, doon sa programa nila, sa tingin ng mga manonood, binubuli-buli siya ng pinaka-main host. Pero ang totoo naman, love na love siya ng main host, kaya pinasisikat niya. oh, bakit baligtad na baligtad naman yung ano? Hindi ko alam baka Carino brutal o baka gano'n talaga yung kanilang strategy. So eto na, nababa siya ngayon sa social media, kaya hindi niya kinakaya. Kaya nagpatingin siya sa eksperto. To the point na naging very controversial ang kanyang issue. Aba, yung mga politiko sa lugar nila, nakisaw-saw pa. Alam na alam ko kayo. Palibasa, tatakbo kayo. Kaya, huwag yun na gamitin yung bata. Kawawa naman eh. So, bata pa. Nasa 20s. Ay, nako. Alam nyo, yung mental health na yan, talagang sineseryoso yan. So, Yes. bilib naman din ako sa kanya na mismong siya ang gustong magpatingin sa doktor, di ba? Kasi it really matters, di ba? Mental health matters. Dapat sa sarili mo muna aminin na, teka, parang may mali. Kailangan mag-seek tayo ng professional help. Correct, oo. Tama naman yon. Pero dapat, ang pinakamainam doon, mag-usap sila ng co-host niya. Actually, wala silang problema. Yung mga netizens ang talagang hindi niya kinakaya, Ate Corinne. Ganon pala yun. Oo. Okay. Kasi naman, pwede namang block. Or mag-detox. Turn off comments. Detox. Pwede yun. Hindi ba? Kumisa nasa sa atin na rin eh. Dahil napaka-addict natin sa, alam mo na, yung approval ng mga netizen. Ayan ang nangyayari. Hindi mo pwedeng paligayahin lahat ng tao. That's true. Hindi ba? Tigilan na natin yan. Oo. O ito kaya, ano naman kaya ang kanyang handling ng mga bashers? Na-stress daw siya sa sangkaterbang basura. Kaya nabawasan ang freshness niya. Bakit lumangoy ba siya sa Paranaque? Ang poging tambay ng Barangay Ryle Santiago. Ay, grabe. Good morning po, Ate Coring. Good morning, mga kamisis. Ay, ano ba yan? Ate Corinne, confirm, galing siya ron. Ate Coring, nakaka-stress naman kasi sobrang daming basura na naipon. Kaya mga kamisis, ha, yung mga maliliit po na basura, ibulsa nyo kasi naiipon po yun. Correct. Ayun. Kasi Naiipon may po tanong kasi. nga ako dyan eh. Sino ang mas may kasalanan sa problema sa basura? Yung mas may kasalanan na tao o gobyerno? Tao. Ay, ako baligtad. Ang tao, aayon lang yan sa batas. Kung walang batas, talagang ewan ko. Siguro lahat na ng supermarket ay ninakawan na natin lahat. May batas pero wala kasing pangil. Ayun. Kaya para sa akin, gobyerno pa rin ang nagkukulang. Walang enforcement. Si Pera Godmother naman, kitang-kita niya sa paglipad ang lawak ng baha. Kaya isang kamisis na hindi makapaghanap buhay dahil sa ulan
ang agad niyang kinumusta at deserve naman daw mabiyayaan ng 5K for you. May hinahanap akong isang ina na hindi nakapaghanap buhay ng dahil sa baha. Pero hindi lang ito ang unos na kanyang kinaharap. Tara, kilalanin natin siya. Hello, Ate Cristina! Naku, parang nagulat yata kita. Ako po ang inyong Paragod mother. Ano ba nangyari sa inyo ngayon? Binaha po kami. Oo nga. Hindi po nakapagtrabaho yung asawa ko. Bukod sa nabagsakan po ng bakal sa mukha, baha po yung mga daanan. Kaya isang linggo pong mahigit di po nakapasok. So, gaano ito naka-apekto sa inyong pangkabuhayan? Sobra-sobra po. Pang araw-araw po namin, mga anak ko po, kami po, pagkain po namin, doon po nanggagaling. Pero bago talaga dumating yung baha, narinig ko na meron talaga kayong pinagdadaanan, gawa ng iyong dalawang anak. Ikwento mo nga sa akin na dumang kalagayan nila. Yung babae ko po, yung bunso, may ADHD po siya. Tapos yung anak ko pong isa, yung pangalawa po, meron po siyang karamdaman na beta thalassemia major. Ito po yung sakit na panghabang buhay po na nagsasalin ng dugo. Every month, regular yan. 3 linggo po. Paano mo kinakaya yung suportahan ng mga bata, lalo na hindi ka nakakapagtrabaho ngayon, tapos kailangan Oo. regular ang pagsasali niya ng dugo. Paano? Laking tulong din po yung asawa ko kahit na may karamdaman po. Yun po, pinipilit pong makapagtrabaho. Bukod sa ako din po, may maintenance dahil dati po akong breast cancer survivor po. Minsan nangungutang para po may makasurvive po kami sa araw-araw po namin. Ate Cristina, basta positive lang tayo sa live at alam ko naman na lumalaban ka para sa iyong pamilya at deserve na deserve kang makilala ni Ate Kuring. Isasama na kita sa studio. Ready ka na ba? Ready ka na? Let's go! Paragod Mother, where are you? Ate Kuring! Kasama ko si Ate Cristina. Nakakaloka yung baka na yan. Nakakagad na yung itsura ng Paragod Mother mo, ha? Oo nga. Basang-basa yung pakpak ko, makalipad. Ano yan? Water repellent ka ba yan? Pero hindi. Siyempre, pag nababasa ako, natatakot ako baka dumami kasi ako. Oo nga. Waterproof kasi kapag nababasa nga yung pakpak, bumibigat. Oo, ang bigat ko na nga by nature. Oo. So, Christina, kumusta naman ang mga buhay-buhay? Talagang binabaha ba yung lugar ninyo? Taga saan ka nga? Paranaque po. Ay, Paranaque. Nandyan lahat ng basura ngayon. Ibalik ko yung tanong sa'yo mo kung talagang binabaha. Oo. Sa likod ng bahay niya hanggang dito yung tubig. Kaya ngayon nakitira sila dun sa kung saan ko siya napuntahan. Alam niyo. Dahil hanggang dito yung tubig. Bakit ganun tayo dito sa Pilipinas? Nagbabayad naman tayo ng tax. Bakit tayo nagdudusa tuwing umuulan? Tama. Paano ulit yun? Tama. Bakit? Okay, Christina, grabe yung pagsubok. I cannot imagine kasi never naman kami binaha, no, dun sa mga bahay-bahay namin. Ilan ang anak ninyo? 3 po, ma'am. 3. Opo. Tapos may edad na sila. Hindi po. Yung panganay ko po, 18 years old. Grade 11 po. Oo. Yung pangalawa ko po, yun may sakit ko po na warrior. 13 years old po. 13, May sakit. Anong May sakit. Ang hirap kasi kami sa Beta tubig. thalassemia major po. Yung dugo. nagsasalin po ng dugo every 2 to 3 weeks po, a month po. ganun? Ano yan, forever na yon? Opo. Totoo ba? Nagsasali ng dugo? So ano yan? Ang nakaloka ba, sinasalinan every week yung anak. Yung asawa naman natamaan sa mukha ng bakal sa pagko-construction. So parang lahat na lang tumama sa kanila. So, kumusta na yung asawa mo ngayon? Medyo okay-okay na Medyo po siya. okay na. Kahapon lang po bumalik sa trabaho dahil nga po sa sobrang lalim po ng tubig, hindi po makabalik sa trabaho. Naku, yan ang mga nawawala ng trabaho kapag construction. Oo, tigil lahat ng trabaho dyan eh. So ngayon, nakikitiran na lang muna kayo. Kawawa naman ang mga bata. Pero kailangan tuloy-tuloy pa rin ang pag-aaral, ha? Opo. So para makatulong naman kami sa iyo at sa iyong paghihirap, dahil sa kabayanihan mo bilang nanay, 5K for you! Maraming salamat po, Ma'am Pauline. Iyak ka. Salamat po. Nay, sana nga makatulong pa kami. Okay, alright. Ano naman yan? Dugo ba yan? Hindi pa po. Pero para good ang health lalo, meron tayong maraming mga groceries po para sa iyo, nanay. Pero hindi lang po yun, nanay, ha? Meron pa po tayong pangkabuhayan mo dahil meron po tayo
kumanta ka. Meron pa po Oo. tayong lamesa para sa iyong pagkihan. Maraming salamat po. O, hindi ba? Oo, ang uling gusto na mo lang. sabihin? Iyak siya Uling ng na iyak. lang ang Ate ko kailangan, tsaka barbecue. Ano gusto mo sabihin? Taos puso po akong nagpapasalamat sa programang ito, lalong-lalo na po sa inyo, Ma'am Corinne. Kay Pera Godmother po, na bigyan po kami ng pagkakataong matulungan po ninyo. Oo naman. Kung yung maaabot lang naman ang kaya namin, ano? Maraming At sana salamat makaraos kayo sa itong pansamantala na namang mga kalamidad sa bayan natin. Ayun. Maraming salamat sa salamat po, inspirasyon, Christina. So, hirap man sa buhay sina Christina, mapalad naman siyang responsable ang kanyang mister. Hindi gaya ng ilang mga kamisis natin na konsumido na, dahil walang pera, naglalasing pa. Oh, sino dito ang may ganong problema? Taas ang kamay. Hindi namin kayo ipapakita sa TV. Oo, kita mo, meron, no? Mahirap talaga kapag sobra. Okay yung konti-konti, di ba? Paminsan-minsan. Tingin nyo, may pag-asa pa bang magbago ang isang mister na mahilig masyado sa toma? Ang sabi ng ating mga kamisis. So, ang mister ba ay lasinggero, dapat ba ba siyang bigyan ng pagkakataong magbago o dapat iwanan ng misis? Pagbibigyan ko naman po siya na basta pangako niya na hindi na niya uulitin o magbabago na siya doon sa mga ano niya, yung sa paglalasing niya, wala naman po problema ho sa pagpapatawad. Dapat magbago siya. Hindi maganda yung ganun na laging sinusunod mo yung bisyo ng asawa mo. Kakausapin, pag di nakinig, di iwanan. Patawarin po, bigyan na isang chance. Hanggang ilang chance po ba yan? Hanggang dalawa lang, sinasabi ko sa kanya, kung ayaw mo makinig sa akin, diyan ka na. At eto na, para ibunyag ang problema ng kanilang pagsasama dahil sa alak. Nandito po ngayon, nako, ang lakas ng loob. Talagang bilib kami dahil umaamin. Ayan, mag-partner na sina Shermy Tampico at aminadong lasenggo na si Omar de la Cruz Jr. Hindi yung senior ha, yung junior. Yan. Makakasama rin natin Dr. Camille Garcia ng Clinical Psychologist. Ayan. Okay, o Shermy, ano ang Teka muna, ano ba yung mahilig mong inumin? Gin po. Gin. Opo. Okay, bakit gin? Kasi yun ang pinakamabilis tumama. Opo, tsaka masarap din po kasi. Kasi masarap din. Oo nga. So ano yun? Pera mo ang pinambibili mo? Opo, minsan po yung mga barkada po. Mga barka-barkada. Ayun. Ayun po. Okay. Bakit marami ka bang problema? Minsan po walang pasok. Nako. umuulan. Kasi ang Pilipino ganito. Kayo na ang mag-end ng sentence ko, ha? Ang Pilipino, pag masaya, umiinom. Pag malungkot, Umiinom! pag may celebration, Umiinom! kapag nagluluksa, Umiinom! kapag may ipinanganak, Umiinom! pag may namatay, Umiinom! ayun. Kaya wag na natin siyang tanungin bakit siya umiinom. Diyan lamang po kayo ang kanilang kwentong buhay sa aming pagbabalik. Ano nga ba talaga ang problema ng mga Pilipino na panay ang inom? So, Omer, ano ba? Matagal ka na bang umiinom ng alak? Kabataan mo pa lang? Opo, ma'am. Mahilig na? Kasi nahuhubog talaga yan sa pagkabata pa lang, ano? Yung tatay mo ba, ganun din? Hindi naman po. Hindi naman. Opo. Okay, Yung mga- so, si Shermy naman kasi siya yung namomroblema. Okay, pero sabitan ng medalya itong si itong si Mister kasi humarap siya sa atin ng buo ang loob, di ba? Ano ang pinakagrabing nangyari dahil sa kanyang pag-inom? Yung nag-away po kami, tapos dumating na po sa point na naglayas po ako ng mga ilang araw sa bahay. Kasama ko po yung mga anak ko. Dahil nga sa... Sobrang pag-inom niya po. paano nga? Ano nga ang ginagawa niya pag umiinom siya? Meron namang mga umiinom, tahimik lang. Ano po? Natutulog. Tahimik lang po ako pag lasing. Ganun Minsan ba? nga po malambing po ako pag lasing eh. Ay? Ginawan pa ng ginawan pa ng rason. May kantang ganun, ate ko rin, di ba? Alin? Yung, di ba? Pag lasing, doon ka lang malambing. Tigilan niyo ako. Pwedeng maglambing kahit hindi lasing. Okay, ano ang ginagawa niya pag lasing siya?
Yung mga nauungkat po yung mga nakaraan or yung mga problema po kasi sa bahay. Tapos, selos din po. Ganon. Lahat-lahat na haba ng hair ni girl. Ang dami na po nagsasabi. Oo. May anak kayo. Opo, meron po. Ilang taon? Yung panganay po namin is 14 years old po. And then, yung pinakabata, Going to 12 na po siya. naku, nakikita at naririnig ng mga bata yun. Tumatatak yun. Tumatatak talaga hanggang tumanda ang bata pagka nag-aaway ang mga magulang. At yung ganun yung asta syempre nung tatay, ano? Okay, so bakit nga ba ganun? Bakit lumalabas lahat ng negative? Una-una siguro parang sabihin na natin nagkakaroon siya ng lakas ng loob para sabihin yung mga bagay na yon. Dahil kasi syempre pag nakainom ka, ang tendency talaga nakakalimutan mo yung possibility na mahiyain ka. So mas naging aggressive ka para sabihin yung mga ganong bagay. Unfortunately, yung mga possible nakaakibat na mga hindi magandang pwedeng mangyari kay Omer, hindi niya siguro naiisip yon. Not only yung medical problem, pero yung psychological problem at saka yung impact niya sa pamilya niya, lalo na doon sa dalawang bata. Oh, so ano naman ang epekto? Ano sinasabi sa iyo ng mga anak mo? Nagtatanong sila, ma, bakit ganun, ganyan. Ang ginagawa ko na lang po, after po nun, kakusapin ko na lang po sila na isipin nyo na lang, lasing si papa nyo. Kasi pag hindi naman po siya lasing, hindi naman po siya ganun matino naman po, maayos naman po siya. Lalo na nakikipaglaro naman po siya sa mga anak ko, nakikipagbiruan. Yung Ganun ganyang po. edad, di ba? Delikado yung, di ba napakasensitibo ng edad na yan, Oh, Dok? yung 14 and 12, alam niya, alalahanin niyo, unang-una kasi ang alcoholism, may genetic predisposition. Isa yan sa mga, sabihin na nating addiction na sobra ang maka-impluensya. Hindi lang ito yung sabihin mong dahil kasi nakikita. Pero yung possibility na namamana. Malaking factor yon. Kaya siguro mahirap din para sabihin natin baka pag naumpisahang makainom ng mga bata, nagtutuloy-tuloy din. Kagaya din ni Omer, maging Oo ganun. nga, Kasi may impact. maaga siya nagsimula, 18 years old Oo. So, kailan natin masasabing sobra na? Kasi hindi naman yan illegal, ano? Buti nga, hindi droga. Pero, kailan natin masasabing alcoholic ka na? Unang-una, araw-araw siyang umiinom. Hindi na niya kaya na walang iniinom araw-araw. Pangalawa, yung possibility na pataas ng pataas yung dami ng iniinom niya. Kasi kung sasabihin mong umiinom ka lang, pwede namang kalahati lang ng bilog. Ang problema, talagang nauubos niya So, mataas na yung alcohol tolerance niya. So, padagdag na yung iniinom niya. Hindi ko lang alam kung pag marami siyang mga kasama, mas marami siyang naiinom. And then, yung possibility na eto na yung umaabot siya sa punto na kung ano mga pinagsasabi pagkatapos ng pag-inom. Tapos yung tinatawag natin, nakakatakot dito yung tinatawag natin Wernicke-Korsakoff syndrome, wherein yung mangyayari, yung bang palaging nakakalimutan na niya kung ano yung nangyari. Tapos sasabihin niya, wala, hindi totoo yan. Ano pinagsasabi yung nangyari? Yung mga ganun. Ibig sabihin nun, sumusobra na. Yes, sumusobra Pag na. nakakalimutan mo na Oo. ang mga nangyayari. O, ayan. Na ikaw ba may ganun ka ng sintomas? Alam mo pa ba ang pangalan mo? Opo, Ma'am Bri. Okay naman. Ano? Sige nga. Omer de la Cruz po. Oh, kita mo na. Hindi pa naman tayo nalulublog. Ang sabi nila, ano? Si Jocelyn may tanong tungkol sa pagbibigay ng second chance. Kailan nagiging unhealthy ang pagbibigay ng paulit-ulit ng paglalasing ng isang partner? Grabe kung sabihin natin second chances, ang hirap para sabihin mo na kung paulit-ulit siya nangyayari at nakaka-apekto na sa pamilya, syempre hindi mo na pwedeng sabihin na kailangan ng maraming chance. Dahil kasi kung talagang gusto niya magbago, nasa sa kanya yun Hindi yun pwede na, kaya ako nagbago dahil sa inyo, kaya ako nagbago dahil kasi gusto kong maging maayos yung pamilya. Mas maiging sabihin, kaya ako nagbago dahil kasi gusto kong magbago. Ayun. Nananakit ka ba pag umiinom ka? Hindi naman po. Hindi naman umaabot sa ganon. Hindi naman po. Yung pintuan lang po talaga lagi. Alin? Yung pintuan? Paano? Ito, may pinto dito. Paano? Hindi, wala. Wasak na wasak na yung pintuan nila. Oo. Mga nakaka-limang renovation po. Nakakalimang renovation ka na? Ng pintuan po. Wala, nasisira. Inaayos ko po rin naman ko rin pag pinubukasan. Ay, kami na nag-ayos. So, ang sabi online. Ito po, Ate Coring, marami talaga nakaka-relate dito. Tulad ni Jasmine Lumibaw. May kilala akong ganyan. Lasing kagabi, amnesia kinabukasan. Sabi niya, wala siyang maalala. Buti na lang may video at witness. Naku, kuya,
Dapat di ka nabibidyohan, nakawawa naman yung mga pinto. Ito, sabi din po ni Antoinette C. Kapitbahay namin yan. Mister ang lasing, buong barangay ang gising. Perwisyo naman po kasi talaga minsan pag sobrang lasing yung iba. O alam mo, kino-comedy lang natin yan, pero seryosong problema sa pamilya. Kasi talagang natutroma ang mga bata. So sa ating pagbabalik, pag-usapan naman natin, ano ba ang step by step para makabitaw sa sobrang pag-inom ng alkohol. So makinig kayo, alam ko marami sa inyo dyan may ganyang problema sa aming pagbabalik. Ano nga ba ang solusyon kapag may kasama tayo sa bahay na sobra ang pag-inom? Ayon, 14 ng taon na nagsasama sina Shermy at Omer. Pero sa loob ng maraming taon, isang problema nga yung paulit-ulit na nangyayari. Pero ikaw ba, Omer? Ikaw ay aminado, di ba, na may problema ka sa pag-inom. Yes po. Pero gusto mo rin bang magbago? Opo, pumapasok naman po talaga sa isip. Ano daw? Pumapasok naman daw sa isip niya. Pumapasok naman daw sa isip niya. Ate ko rin pagkaganyan, 2 okasyon na lang siya iinom. Ano? Tuwing birthday niya, tsaka pag hindi niya birthday. Nainis ako sa'yo. Alam mo, ang pinakakawawa dito ay ang mga bata. Opo. Alam mo, para sa akin, kung iinom ka rin lang naman, huwag ka nang umuwi. Hindi ba? Siguro dapat may sarili siyang bed space. Doon na lang siya. O kaya, talagang rehab. May punto ba na napiprito na ang utak sa sobrang pag-inom? Ito siguro yung pagsalin ng from short-term to long-term memory. Kasi ang naapektuhan dito, yung tinatawag natin sa ating utak na hippocampus. So yung hippocampus, yan yung paraan para tayo magkaroon ng magandang memorya. Kaya madali tayo makalimot, madali tayo na parang wala kang matandaan, wala ka nang maisip na yung pag halimbawa, kung ikaw yung nag-aaral o kaya nagtatrabaho, tapos may mga sinusulat ka, immediately nakakalimutan mo na siya. So yun yung affected na area ng ating brain. At saka tatandaan natin, pag sobra ang alcohol, nakakaliit ng utak siya. Oh. So isa yun sa talaga, kasi remember ang alcohol, nakaka-dehydrate. At ang unang nade-dehydrate, hindi naman yung katawan natin, yung utak natin. Kasi yun yung mas maraming tubig eh. Ayun, kita mo. Tsaka, sakit sa kidney. Liver. Marami, liver. So, wag na tayong umabot doon. Mauubos kayo dyan pag ikaw ay nagkasakit. Gusto mo ng pustiso? Pwede po. Meron kaming libreng pustiso. Ayan. Pero, tumigil ka muna ng pag-inom mo. Ano ang band-aid? Ano ang first aid kit? Pag uwi nila sa bahay, Doc, ano ang dapat gawin para hindi siya uminom na naman? Usually kasi kahit kami sa hospital, yung time na merong mga alcoholics, ang talagang ginagawa, hindi talaga maaalis ate ko ring na automatic siya. So yung ibang ginagawa, siya, every hour, isang kutsara lang ng alcohol mismo. Kasi kailangan talaga kasi manginginig yan eh. Pag yung pag biglang tigil, talagang magkakaroon ng tremors, tapos biglang madidepress siya, mas lalong mang-aaway. So talagang inuunti-unti yung mga possibility ng pagtigil. Pero kung kakayanin mo, Omer, na talagang shut off yan, ang pamilya mo nandyan para tulungan ka at talagang sila rin gagawa tayo ng paraan na siguro kung talagang sabihin mo na de-depress ka na at naapektuhan ka, nandito ako para tumulong dahil kasi alam Pumunta ni ka Ate sa Corinne kanya. Thank you po. Kasi yung, alam mo yung nalulungkot ka, kinakabahan ka, tuliro ka, pumunta tayo kay Doc Camille kasi may iniinom para dyan, para kumalma. Okay? At pag uminit na ulit ang ulo mo, alam mo na ikaw ang may diferensya, hindi sila. Totoo nga, hindi ba? Shermy, kaya mo pa ba? Kaya naman po. Ayun, kaya. Palakpakan naman natin ang mag-asawa. Hindi po talaga madaling baguhin ang isang, alam niyo na, nakasanayan ng napakaraming taon. Pero kung talagang gusto ang pagbabago, kailangan magsimula sa isang desisyon. At sundan yan ng tunay na aksyon. Maraming salamat sa pag-share ninyo. Salamat din po, Ate Corinne. Thank you. Okay, salamat, Dr. Camille. Congratulations. Congratulations. Ayan, may camera kayo. Picture tayo. Thank you. Next na, saan nga ba mahahanap ang murang bilihan ng plasticware pambahay? Malalaman natin sa Moraita Avenue.
At sa ihain na yan, healthy budget ulam na ampalaya con carne. Matitikman na. All these and more sa Face to Face with Ate Corie. Tayo mga misis, kahit saang sulok, susugod talaga makahanap lang ng murang gamit sa bahay. At isa na dyan, sa abot presyo ang mga plasticware. Hindi yung plastic na tinatapon sa mga tubigan, ha? Kaya sa mga kamisis na nagtitipid para sa mga plastic na magagamit sa bahay, tara na sa Murayta Avenue. Mga kamisis, hindi ako makikipagplastikan sa inyo dahil alam niyo naman, di ba, na ang misyon ko sa buhay ay maghanap ng goodbye. At, syempre, mga murang gamit sa bahay. O, nako, kung akala niyo yung mga plastic, hindi tao, ha? Yung mga plastic ay isang gamitan lang. No, ito ay mura at matibay. Bonggang-bongga lang. O, diba? Kaya nga dito sa Antipolo, nakahanap na naman ang kita ninyo ng isang bodega na murang bilihan ng mga plasticwares na pwedeng magamit ng mga kamisis natin sa bahay. Tara! Ay, ano yan? Cabinet po. Cabinet. Yes Good po. morning, Ma'am Good morning po, Maylin. good morning. O, sige, Ma'am Maylin, kwentuhan mo nga kami. Bakit ba sabi nila, mura daw dito sa inyo? Para sa amin kasi, ma'am, mas okay sa amin yung maliit lang yung tubo, basta maraming buyers. Tapos syempre, di ba tayong mga kananay, mas gusto natin yung mga affordable talaga. Tapos yung business kasi namin, ang pangalan ay Murang Plastic Wars. Kaya ang paninda namin, mura talaga. Oo, kasi kung hindi, mahal na plasticware ang pangalan ng tindahan nila, di ba? Okay, Ma'am Maylin, ano ba to? Saan yan pupunta? Las Piñas po yung punta. Wow, Yes. Alam mo, hindi pa ako masyadong convinced. Mahirap ako makonvince eh. Sige, Pwede mo ma'am. patingin ang bodega mo? I-tour mo nga ako, baka sakaling makabili tayo. Yes, ma'am, tara. Let's go! Tara. Ito po yung mabenta sa amin. Pero- Pag drawers po. Pero magkano yung mga 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, no? Ayan. Na drawer at halos kasing taas ko na, oh. Magkano po yung ganito? Ito po, ang price namin is 2.6. No, ito, may shoe cabinet ka pa rito. Yes, ma'am. Pag di pa nagkasya lahat ng sapatos nyo, ewan ko na lang. O, ito naman, ano naman to? Ito cabinet din po, ma'am. Ay, may sabitan, no? Yes. Ay, may salamin pa, oh. Naks naman, o, di ba? Pwede nyo rin dyan isabit yung mga panali nyo sa buhok, Tama. o yung mga jewelry nyo. Maganda siya kasi, Yes. parang Ang ganda ng hinabi. design Oh, niya, ang yes. ganda nung texture niya. Siyempre, pag nasa kusina ka, o kaya, ayun naman yung, kunyari, nasa veranda ka lang. Set po to. Yes, ma'am. Pwede siya sa 4, pwede siya sa 2. So, kung dalawang silya at isang coffee table, magkano? 1,500 po. Hindi nga. Tama. Hindi nga. Grabe namang mura, no? Ay, totoo. Yes, ma'am. Ganun lang po. Yes, ma'am. Para ka na lang bumili ng 25 kilos na bigas. Tapos, ma'am, paano ba kayo makokontak? Kaya, ma'am, pwede nila ako kontakin sa FB page ko. Ano naman po yun? Murang Plastic Wars. At ma'am, take note, free delivery po kami sa Metro Manila and selected areas sa Rizal. Imbis na nakikipagplastikan ka sa kumari mo, magbenta ka na lang ng plastic. Ma'am, sabi nga pala ng mga kamisis namin sa studio, bikini men. Bikini men, meron kang pauwi dyan sa... Pwede mo. O, diba? Exciting! Abangan niyo ako dyan. O ayan! Lahat kayo may pasampon, Yes. pagsalok ng tubig baha. Correct! At pag nabasa ang inyong mga May damit, hanger, i-hanger may nyo na yan. tabo. Ayan, sa murang halaga. Alam mo, Ate Corinne, yan 12 pieces na hanger at saka tabo. At saka tabo, 50 pesos lang. Isang Wow, set. Talaga ba? Diba? Pwede na. Mura. Rekomendado ng doktor ang pagkain ng ampalaya, lalo na sa mga may diabetes. Pero para mas pasarapin yan dahil medyo, di ba, mapait,
bilang ulam yan, pwedeng gawing ampalaya con carne. Laila, ihain na yan! Mga kamisis, today, magluluto tayo ng ampalaya con carne. O, hindi ba? Andito pa rin tayo sa Pansiteria San Jacinto. Kasama pa rin natin si Ma'am Juliet. Of course, kakaririn natin itong recipe na to. Ihanda na ang mga sangkap para sa legendary ampalaya con carne. 100 grams ng baka, 50 grams ng ampalaya, 1/4 kutsarang yellow beans, 1 kutsarang cornstarch, kalahating kutsarang toyo, pork stock, chicken powder, oyster sauce, bawang, asukal, at mantika. Since 1894 nga, yun na yung tail end ng occupation ng Spaniards dito sa Philippines. Kaya, ang mga pangalan ng mga ulam ay in Spanish. Start na muna tayo. Ayan, mantika. So, gisa-gisa. Then, lagay na muna natin yung beef. Okay. Paano ba ang pagpili ng baka? Siyempre, simulan muna natin sa pagtingin natin dun sa kulay, di ba? Dapat mamula-mula pa yan, ganyan. Tapos next ay yung smell. Ayun. So, gisa lang. Gigisa lang natin Muna yan. natin tong, Hindi natin papalambutin. na. Sa bagay dahil loin siya, mga kamisis, malambot na parte kasi yan ng baka, yung loin. Paano kung walang bakang mabili? Pwedeng baboy? Pork, pwede. Yung kasim, pwede. Kasim, okay kasi nga malambot. Or So, ganun minsan, din. pwede ring hipon naman. Lagay na natin yung garlic. O, pagkatapos yung bawang, Lagay ayan na ang mga natin stock. Stock natin. Okay. Paano tatanggalin yung pait? Pwede siyang i-rub mo yung salt, tapos hugasan mo before mo siyang lutuin. Itong sabi mo, yellow beans? Yes. Hindi ba siya tausi? Yan yun. Ayun. Pero pwede Pwede kahit rin. basta Pwede. tausi. Okay, sige. Pag walang tausi, pwede bang wala na lang? Pwedeng wala. Lagyan natin yung na. Yeah. Ayan na ang ampalaya, inka. Ayan na, ang tausi. Natin lahat ng mga pampalasa. Okay. Ayan ang toyo. Oyster Oyster sauce. Konting sugar. Sugar. Konting Chicken powder. Chicken powder. Yun. Mekos-mekos lang. Mekos lang. Yo, ma'am, yung slurry. Okay, asan na yung ating slurry? Slurry? Slurry, baka mo sandali. Hoy! Yeah! Oh! Yan ang Konti lang slurry. naman. Pampalapot. Ang bilis, lumapot na siya agad. Yes. Ang lambot ng karne. Ang sarap. Yung alat ng tausi or ng yellow bean, lumalaban siya dun sa pait ng ampalaya. Kaya pag pinagsama, winner. Tapos, healthy pa. Patigim na natin, ma'am. Ayan, Ma'am Juliet, thank you so much. Thank you din. Ang sarap! Okay, kumain na sa studio. Go, go, go! Wow, mainit-init pa. O, hindi ba? Laila, mukhang masarap ito. Ano bang halo? Meron pang karne, ano? Ang secret pala, ate ko rin talaga, para maging malambot ang karne nang hindi mo kinukulo ng matagal, ay baking soda. Wow! Oo, bubudburan yung baking soda, tapos medyo pipit-pitin nyo ng unti. Yun pala yung panglambot nila. At ang baking soda, very healthy yan. O ayan, bigyan nyo na nga sila. Napakasarap. Wala akong titikmang mapait. Oo, diba? O, Yummy, diba? ate ko rin. Winner! O, di ba nakaka-happy dito? Marami tayong natututunan. Kahit hindi nyo aminin ang mga problema nyo, nahahanapan nyo ng solusyon, may pakain pa. Hindi ba? O, kayo naman ang next na dapat mapunta dito sa amin. Sa mga nanonood sa bahay, kung gusto nyo maging part ng studio audience namin, i-scan mo na ang QR code na nasa screen ngayon. Correct!
Text ka na at itayin ang mensahe ng aming staff para sa kumpirmasyon. See you soon, mga kamisis! Kwentuhan bukas. Naniniwala ba kayo sa Agosto bilang Ghost Month? May mga dapat bang gawin bilang pag-iingat? Talentadong Pinay na Yo-Yo Master magpapasiklab sa kanyang talento. At kumustahin natin ilang kababayan sa Hong Kong sa OFW to the World. Ito ang Face to Face with Ate Coring, harapang kwentuhan at usapang walang iwanan. Face to face, issue ay harapin. Face to face, solusyon ay hanapin. Sarap yan, Face to face, problema ay ayusin. Sorry na. Tulong ni Ate Coring. Yung mga may gout, sorry Face na. to face. Ang palaya na lang ang kanina. Masarap ang palayain ka. Ay! Oo, ang palaya. Hilda. Sa buhay, minsan